beloved Boss Mike Cervera. Ngayon mga kababayan, sabi ko nga, binabanatan na ho. Binabanatan na ito hong kampo ni Joel Villanueva ng mga dati niyang kasama. Panoorin natin. Magagandang salita ang binibitawan mo ngayon, Senator Joel. Kahit gamitin mo pa ang salita ng Diyos, naniniwala ang mayorya ng sambayanang Pilipino na kaya ka ba baligtad para kumampi sa minorya ay para lamang makaiwas ka sa kaso, asunto at aresto. Ngayon, so ibig nyo sabihin naniniwala na sila mga kababayan na talagang merong ginawang kasalanan si Joel Villanueva? Sa tono na ganyan mga kababayan, alam nyo na. Sa tono pa lang na sinasabi niya na makaiwas sa mga kaso. So parang sinasabi nila na, totoo yung mga kaso mo. Totoo na meron kang mga ginawang kasalanan. Ang tanong ko, isipin yung maigi, bakit tikom ang mga bibig? Nino ng mga ito noon? Bakit tikom? Tikom ang bibig. Mga kababayan ko? Bakit? Sipin nyo maigi. Di ba no, mga kababayan? Bakit tikom ang bibig? Di ba? Putang ina. Tapos ngayon na bumaliktad, na iniisip nyo na bumaliktad na etong si sino to? Sino? Si Joel Villanueva? Ngayon binabanatan ninyo na ayaw nyo ng pakinggan yung mga sinasabi, ayaw nyo ng pakinggan yung mga paggamit ng mga verse at mga salita ng kinukote ni bro, di ba? Yung mga kinukote nila yung mga verse diyan po sa Biblia. Ayaw na nila ngayon mga kababayan, samantalang dati may sagot pa sila na praise the Lord, hallelujah, amen. Ngayon hindi na. Ang tawag na nila, kahit na gamitin mo na ngayon ang lahat ng nalalaman mo patungkol sa salita ng Diyos, hindi na kami maniniwala sa iyo, Joel Villanueva, Visit, di ba? Tatanga talaga, mga kababayan. Ang tatanga. Ewan ko, mga kababayan ko. Eto na mga kababayan Pasok. Don't give us this excuse na para sa pangangailangan ng komunidad o ng sambayan ng Pilipino. Yung gusto ninyo ngayon na ma-achieve ulit yung liderato. Hindi. Dahil Tangina, yung mga mukha nyo, pang kontrabida. Ito po yung, ulitin ko lang may ugali kasing ganito Kaya ganyan sila, bitter na bitter. Kasi yung mga kababayan, ito po yung mga nasibak sa Malacanang. Ito pong mga ito yan, katulad na itong babae na to. Tignan nyo naman yung itsura. Hindi katiwa-tiwala. Ngayon, galit na galit sa pagbaliktad ni Joel Villanueva. Mamaya, talakayin natin bakit nila ginagawa yan. May dahilan yan. Alamin natin matuto tayong mag-analisa mga DDS. Mga ka-DDS! Matuto tayong mag-analisa pakinggan nyo. how many months din inupuan ni Tito Soto na siya ay Senate President? Wala nga kayong ginawa sa BRC. 10 buwan ninyong inupuan yan. Wala kayong ibinigay ng justisya o sagot sa tao. Tapos ang sabihin ninyo para sa wait lang, tanga. Bobo mo talaga. Wala daw ginawang ustisya, ayaw nga ang pirmahan nila Marcoleta. Yung alin? Yung pong result ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee noong panahon po na si Ping Lacson ang chairman dyan. Di ba hindi nila pinirmahan? Paano namin malalaman? Poke ng ina yung mga kakampi yung mga senador. Ayaw pumirma. Di hindi mabuksan-buksan yung alin? Blue Ribbon Committee Hearing Report. Ayan ang problema mga kababayan ko Sila ang may kagagawan
Gabriel Rivero, tapos Lydia Ariola, kasalanan nung mga matitino. Kanan ng tao. Talagang nakakahiya itong Joel Villanueva. Gagamitin Yeah. pa yung pangalan ng Diyos. Oh. Ang Diyos daw ang naglagay sa kanya dyan. Kita nyo mga kababayan, minura-mura pa. Nakakahiya ka raw, Joel Villanueva, sabi ng mga kakampi mo. Di ba, Direk Freddy? May live ako ng alauna, huwag kang sumabay pagkatapos ko si Direk Freddy na magla-live, boy. Mamaya na yung maleta mo wala ka kahapon, hindi ko na ibigay yung maleta mo. Diyos ko. Abdullah Bay, Alicia Duran, Jan Manuel, Loroel San Pedro, My Pets Habits. Eto na. Tingnan yung mga kababayan ang ginagawa nila ngayon kay Joel Villanueva. Putang ina, ginugulpi nila. Example pa lang yan, napakarami nila. Ginagamit na rin ngayon, pati po yung mga kababayan na yan. Para sa kapakanan ng tao. Talagang nakakahiya itong Joel Villanueva. Gagamitin Nakakahiya na kasi hindi na lumalapat sa kanilang naratibo. Nakakahiya na si Joel Villanueva ngayon. Ulitin ko, hindi tayo ganyan Hindi natin pinipraise si Joel Villanueva. Wala hong ganyan. Kahit si Direk Freddy, hindi hinahangaan yan. Di ba, Direk? Pero sila, subukan ninyo. Subukan ni Direk na mag-Duterte yan. Subukan ni Takero. Subukan ni Mima. Subukan nila Nyulo. Nila Biyahin Nicoy. Nila Chris Ulo. Nila Ballpoint Man. Mga yan. Subukan nila mag-Duterte. Pupurihin ka. Baka mamaya sabihin nila, ito ang mula ninuno ay bayani. Putang ina, ganun sila. Ganun sila. Kasalat. Josie Tango. Ito na. pa yung pangalan ng Diyos. Ang Diyos daw ang naglagay sa kanya dyan. Kita. Di ba? Minura-mura, Badongski. Ay, nako. Hindi lang ho yan. Sample pa, Boss Mike. Sample pa. Meron pa ho. Eto. Si Banat Bay. Pakinggan ho natin. Warrant na daw? Siya po mismo nagsabi niyan. Pero handa po siyang harapin. Ang nakakapagtaka lang, 3 weeks ago, sabi ni Remulla, lalabas na daw ang warrant ni Villanueva after 2 weeks. 3 weeks na natapos, hindi pa lumalabas yung warrant ni Villanueva. Anong nangyari? Kasi bumaligtad siya. So wala na yung plunder case. Alam mo, sa totoo lang, Villanueva, nakaligtas ka nga sa batas ni Remulla, pero hindi ka makakaligtas sa batas ng taong bayan. Yan ang sinasabi ko ngayon, mga kababayan. Ano ang unang punto ko? Ganyan na sila ngayon kay Villanueva. Banat na sila. Ngayon, bakit nila ginagawa ito, mga kababayan ko? Bakit? Bakit ginagawa ng mga alipores ni Digong na bugbugin si Villanueva ng mga vlogger nilang mga bayaran? Kasi mga kababayan, para hindi na madagdagan yung mga senador na mga magbabaliktaran. Nakuha nyo? Pinapakita nila na ganito ang mangyayari sa mga babaliktad na mga senador na mga kakampi sa kampo ni Ping Lacson, Tito Soto at ni Sherwin Gatchalian at ng mga tulpo. Bubugbugin namin kayo, sisiraan namin kayo. Ganyan. Di ba, Belen Reyes, Norman Marquez, nanay. Ganyan ang gagawin nila. Gugulpihin nila. Sisirain nila. Babanatan nila sa social media. Ganon. Kaya mga kababayan, yung 2 punto, dati mahal na mahal nila si Joel Villanueva, puring-puri nila. Dahil nga daw, sabi pa nga nila, wag niyong ginaganyan si Joel Villanueva dahil may mga kasama, meron niyang sekta ng kanilang GIL. Gumagano sila, di ba? Pero ngayon, iba na. Nakalimutan nila kasi nga mga bobo ito na never mo dapat ginagamit
na sangkalan ang iyong dami ng taga-suporta. Never mo dapat sinasangkalan yan. Siya usapin ng pagpapanagot ng katiwalian o may nagawa ka o nalabag kang batas. Ang batas ay batas. Kahit ikaw pa ang pinakamarami, kahit ikaw pa ang pinakamarami na tagasunod sa inyong mga relihiyon, sa inyong mga sekta, hindi kailanman dapat pinanghahalo ang simbahan at politika. Bigyan ko kayo ng example, mga kababayan ko. Yung mga DDS kasi mga tanga yan, hindi nila maunawaan kung ano yung sinasabi natin. Bigyan ko kayo ng example. Ang KOJC, mga kababayan, ni Kibuloy. Ano ang pakilala ni Kibuloy? Meron kaming 8 million na mga membro. Lahat yan ay active. Kapag ginawa nyo sa akin, kayan, magagalit ang Ama at ako ay poprotektahan ng aking mga membro. O ano nangyari? Sinangkalan ni Kibuloy yung kanyang pinamumunuan na sekta. Kung tawagin nga daw po ay KOJC. Ginamit niya yun. Di ba nga nagtago pa nga? Nagtago sa loob ng compound ng KOJC si Digong? Ay si Kibuloy? Natandaan nyo ba yung kaguluhan na yun? At nilusob ni General Torre at talaga namang to the rescue si Sara, si Bato de la Rosa. Sabi ni Sara, sinungaling ang putang ina. Sabi ni Sara, ay ako'y naniniwala na wala na rito sa Davao si Kibuloy. Hindi, wala na yan dyan. Sabi ni Sara Duterte yun, natandaan ninyo? Si Bato naman, PNP chief yan, kinausap si General Torre, na wag naman ganyan, wag naman ganyan. Kinausap din ng abogado ni Kibuloy, si Toron, di ba? Ano sabi, mga kababayan? General Torre, meron ako dito na kopya na hindi mo kailangan pasukin, kung meron kang ganyan, meron din akong hawak na papel. Ngayon, may susundin akong mandato, meron kang papel na ganyan, ako susundin ko to. Sundin mo rin yan. Magkita tayo sa korte. Natandaan niyo yun? Natandaan niyo yung kaguluhan na yun at nagtagumpay nga itong pamumuno ni General Torre na mahuli si Kibuloy. Yung pinalabas nila na sumuko daw, galing daw sa labas, hindi daw sa loob ng KOJC. Di ba fake news sila? Pero ang totoo, sa loob nila nahuli si Kibuloy, galing mismo kay General Torre yan. Sa loob namin, nahuli yan si Kibuloy. Naalala niyo yun? Ano ang ibig kong sabihin dito? Ito tandaan nyo, kailanman ay hindi po pwedeng maging mataas kayo sa batas. No one is above the law, sabi nga. At napatunayan natin yan ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. No one is above the law. Kahit pa yung mga relihiyon ninyo, kahit pa yung mga sekta ninyo, kahit pa yung mga alive ninyo, hindi yan maaari na maging mas mataas sa ating mga batas. Tama, mali? Diba? Tama, mali? Yun, Joshua Estrada mo na liwanag. Jenny Manuel, ang liwanag niya na Evelyn Magpantay. Baka hindi na naman naintindihan ng mga DDS yung sinabi ko. Kaya etong mga ito, mga kababayan, wala na yan! Wala nang magagawa yung mga putang inang yan. Our beloved Boss Mike Cervera.